selected. Okay na natin ito para matapos na. Ang bigat nito. Meron pa tayong 4 na board. 2 para sa pinto, isa para sa shelves, isa para dun sa partition dito sa gitna. Yung ano nito wala pa pala, yung hangeran. Dapat makabili na lang ng ano, stainless na D1. Tapos bili na lang ng yung flange. Dapat yung ano, stainless sana para maganda. Yung mga ano kasi maninipis yun, yung chrome pipe. Yun o, buo na. Dari 2 partition pa. Gitna. Ang laki na. Napakalaki. Meron nga pala akong nilagay na ano dito, board. Sa taas. Tapos sa likod meron din yan para pagka-installhan natin doon may pagkakapita. Tapos dito maglalagay din ako dito yun sa tago, yung nakatago. Yun o. May konting siroho pa. Konting siroho. Okay. Isa pa. Pang partition dito. Mag-cut muna ako eh. Ito yung isa. Mga shelves. Huli na yung mga shelves. Pagka nailagay ito, pwede nang i-treat bago isalpak doon. Ubus yung stick wheel namin. Pabili na lang ako dyan sa baba mamaya. Konti lang naman ang kailangan. Ang torch natin. Puti. Nilagyan siya namin ng ano, ito, yung ABC Ready Fix. Pampakapit yan. Lalo na dyan sa mga ice board. Kabok oh. Pinag-grind. Konti na lang pala eh. Tapos na. Ito na lang. Yung dito sa terrace, konti lang to. Saka ano to. Kaya yan, buo na. So bali yan, wala nang backboard yan. Yun na yung pinaka-backboard niyan, yung wall dun. May fix na lang dun. Tapos yung mga shelves na lang yun. Papa-treat ko muna. Luto muna tayo, 12:16 na pala. Namaya tatabasan ko yung mga shelves nito. Isang plywood para sa shelves, 2 plywood para sa pinto. Sakto lang. Ito para sa pinto, para sa shelves. Sakto lang. Alam mo ba ito? Wow, sige. Sagad ko na, boss? O mag-diyak ka na ba yun? Ha? Sagad ko na? Sagad mo na eh, ariyan mo na eh. Sige. Hindi ang tuklukan timbagan. Bira na ako na. Meron.
Patapos na itong ano. Kunti na lang pala eh. Katakot-takot na ikabok na naman ito pagka naglihad dito. Yun o, ulam natin. Yan, sinigang na naman. Salmon, ulo ng salmon. Kararating ko lang. Pinakot ko yung mga bintana. Mga sliding window. Dalawang shop yung pinuntahan ko. Pero tatawag na lang daw sila pagka nagawa na yung quotation. Bali dalawang quotation pinaano ko. Isang yung traditional na una yung mga 978 series tsaka yung 900 series. Amoy. Ang pinapatry ko na kay Calvo. Wood preservative. Grabe, tender budget ng amoy. Kailangan ma-absorb muna ng kahoy. Yun na oh. Yan, na-fix ko na. Yan, maamoy pa yung ano, yung gamot. Silignom, sakit sa ilong. Tibay. Yan, nakascrew na lahat yan. Pati sa baba. Yan, yung may gap na to, sisilikon natin yan. So yung baseboard nito, lilitaw niyan mga 12 cm. Mga 12 cm to. Kasi may tiles pa tayo eh. Ang laki eh. Pwede pa yung isang cabinet din dito. Yung display cabinet, pwede dyan. Ayan o. Pinagtulungan namin kanina to habang tinitira ni Calvo yan. Para matapos kagad. Ayan na yung mga shelf. Sorry. Nalisto lang ko na. Uy, 503 na. Yun o. Bukas tapos to. Good morning. The best tayo. Tuloy ko yung pagtatabas dito ano. Ba? Hindi na yung ilaw. Praying mantis. Tabasa ko na yung mga pinto. So yung gagamitin pala natin ng mga hinges dito, yung mga concealed na hydraulic. So dito, yung side na to, puro ano ito, yung number 1 o yung C1. Tapos yung dito, yung naka half lap. Yan, half overlay pala.
Yan, balik dito ka kukuha ng sukat niyan. Tapos, yan, di-divide mo. Dito ka, kasi dito, number 1 gagawin natin dito, yung number 2. Tapos kukuha ka ng sukat dito sa labas, tapos hanggang kalahati nito. Tapos yun yung i-divide mo ng dalawa. Kasi dalawa yung pinto nito. Tapos ganito din. Yan. Puro number 2 nun yan. Dito hindi ko inagad dito. Number 2 lang din ang gagamitin dito. Kasi pagka number 1, minsan tumutukod dito sa pader. Napupwersa. Yan, dito number 1, yung full overlay. Yung number 3 naman ng mga console hinges, yun yung inset. Dito siya sa loob, naka-flash siya dito yung pinto. Yung 1 at saka 2, nakatapal. Yun. So pagka kukuha ng sukat, mag-allowance lang ng mga at least mga 2 mili ganon. Yan. Ibaba ito, ang sentro niya nasa 82. So mag-less lang ng 2 or 3 mili para may allowance siya. Okay, yan na. Nakat ko na lahat. So, may number na 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kakat ko naman yan yung kanyang length. Ang haba niya. So, dito, hati na naman yan. Kalahati doon, kalahati dito sa baba. Hindi ka ba? Linis muna ako. Kinakat ko na yung mga yung height. Papakita lang akong simpleng jig na aking ginawa. Galing sa mga retaso. Meron ako nito sa bahay kaso hindi ko na dinala. Malaking space sa amin. Ayun, simpleng-simple lang. Pagka sinukat natin yung kakatiin natin para mas madali. Ang bawa yan. Yung sa belt yung sa baba. Ayan. Ayan. Pagka pinatong na Ayan. Pagka pinatong natin itong ating jig, sakto lang dito sa edge ng ng ginawa natin jig na to, yung guhit. Ayan. Ito is kulabot na. Pagka binangga natin dito sa board, yan na yun. Tapos i-cut lang natin. Skolado. Yan o. So
Tapos ginagawa ko, binabaligtad ko yung board kasi pagka yung chip niya nandito eh. Para malinis yung cut. Yung una kanina, nagkamali ako, nakatihaya eh. Dapat nakataob. Yun o, kaya yung yung tawag dito. Yung napupunit na ganyan. Okay, biliston muna. Ito yung medyo mabuting-ting. Kukulangin pa itong pang-liston. 20 piraso dito eh. 1/2 by 2 by 12 ito eh. 12 ang haba. Yan, naka-1 pa lang. Kalimutan ko pa naman yung Forstner bit para dun sa mga concealed hinges. Bagay, pwede naman ihuli na lang yung next week na lang. Break time muna. Yun o, konti na lang. Okay, ayan na. Matapos ko nang i-listonan. Ito yung pantaas. Sobra pa lang isa oh. Ginamit ko kasi yung mga liit-liit. Pinagdugtong-dugtong ko yung iba. Pinapatuyo ko lang. Titrim naman yan. Kakatamin pa yung gilid niya. Sumobra dyan eh. Tapos papatreat ko ulit. Hindi pa natitreat yan eh. Mga pinto at yung mga shelves na to. Yun o. Siro na lang. Sakto lang yung tiles natin. Ibabay mo lang. Tapos na liha. Alam niya pa yun. Daming alikabok. Ganda sana dito, vacuum. Malaki yung space nung vacuum kung dadalhin ko dito. Malaki yung space sa kotse. Malangin na ba? Yung pinabata ko yung mga landing, tapos yung pinapinturahan ko rin ng epoxy primer. Kaya nga pala yung ceiling natin, hindi ko pala naipakita nung nakaraan yun. Ang linis tingnan. Tapos ito yung layout ng mga piping dito. Yan o. Yan o. Doon yung clean out. Tapos yan, naka-wire siya dyan. Tapos dito nag-reducer na kanya. Yun, hanggang sa tumakbo na doon. Medyo matrabaho din yung finishing nito. Marami-raming kakaining materials din yung nito, pintura. Wala natin dito lacquer putty, primer. Babatakan no. Break time. Alas 3 na. Okay, yan na. Natapos ko ng katamin. Pinitreat na ni Calvo. Tapos na yun. Baho. Sakit sa ilong. Sakit sa ulo. Tuyo na to. Takot na lihan na naman ito. Body filler pa. Okay, ayos. Kung nadala ko lang yung Forstner bit ko, ay lagay ko na sana yung mga hinges.
Wala, next stick na lang. So yung mga retaso, yung mga tirang tsaka yun. Ito malaki-laki pa to. Luminis, tingnan yung mga landing. Yun. Yung mga bintana pala, napasukatan ko na kanina. Yan, bali yung ano lang, yung mga traditional na sliding. Yung 798 series. Nagtanong ako dun sa mga 900 series, halos doble ang presyo. Ang ganda naman kasi yun eh. Dalawang klase yun, meron 2 track, meron 3 track. Yung 3 track malapad, tsaka makapal yung ano nun, yung mga frame nun, maganda talaga. Kaya medyo pricey. Tapos yung dito sa may CR at dito sa stock room, owning, dalawang owning yan. Yun o, suruho na lang. Napalaban yung tail shaker dito. Yan yung mga binili kong mga tile trim. Doon ko binili to sa Pampanga. Wala kasi nito dito. Maganda kasi to, manipis lang. Tinatago lang yung edges ng ano, ng tile. Yun, ang gandang tingnan, no. Di kamukha ng mga malalaki. Tapos pagka hindi marunong yung naglagay, nakaangat pa. Sagwa. Pagkatapos nito, i-grout. Tapos dito, may sukalo din dito, kamukha nung doon sa baba. Yun siya parang pinakapilapil. Pwede sana kahit wala na, i-drop na lang yung ano eh. Pwede namang i-drop yung sa shower nito kasi mataas yung nahabol natin dito eh. Pwedeng i-drop na lang yung doon sa shower. Dito mataas kasi, hahabulin natin itong tubo na to eh. Halos papantay dito yung ano natin dito, flooring. So pagdating doon sa shower, pwede natin i-drop doon. Para hindi na maglagay ng sukalo. Kasi nakakapatid pa yun eh. Tapos ang isa pang ano nun, binabahayan ng tubig doon sa taas, tapos naglulumot, dumudulas. Isang problema dun. Pero nasa sa ano naman yan kung gusto nila. Mas maganda sana kung shower enclosure. Lagyan na lang ng ano dito. Pagawa na lang ng shower enclosure. Sliding. Para din na maglagay ng shower curtain. Ganda rin yung tiles, malinis. Amoy na amoy. Amoy na amoy yung ano, yung sulignum. Bukas i-prepare ko yung materials para sa finishing nitong cabinet. Bibilin ko na bukas. Mga putty, pang primer. Yan. Yung pang final coat niya sa kung anong kulay, sa kanan. Sabay-sabay ko nang bibilin pati yung dito sa wall natin dito. Ito marami-rami din to. Pupulahin yung isang balde rito na semi-gloss. Siguro mga mahigit isa siguro hanggang dalawang timba. Ang dami nito eh. Yun o, daming wall. Dalawa. Ubusin nito. Yung sa ceiling natin, sasapat na siguro yung unang binili ko. Flat lang naman yun eh. Plain white. Papatira ko na bukas kay ano to. Para habang pagka natapos itong ceiling ito, habang tinitira niya yung
cabinet dun. Dito muna kami magta-tiles dito sa family room. Tapos papasok tayo dun. So bukas siguro inshallah matatapos ni Marvin yung ano, yung sa CR. So wala pa pala tayong buhangin. Doon na lang tayo bibili. Per sako dyan. Kung bibili tayo per sako, 45 pesos per bag. Kaso ewan ko kung i-deliver nila dito. Ubus tayo siguro dito hanggang 20. Dito pa. Kung 20, kano yun? 450, di 900. 900 pesos. 20 bags. Bili na lang kaya ng half load. Ng isang kobe ko. Magkano kaya? Tanong natin bukas. Kaso hindi rin maidadang pala dito. Maidadang kaya dito sa labas. O siya. Tapusin ko na po yung vlog natin sa araw na to. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakaantabay. Malapit-lapit na. Inshallah, matapos natin ng may isang linggo pa siguro. Yeah. Tutok lang po. Bye-bye. God bless us all.